Hindi niyo po ba napansin na tayo po ay nagtatrabaho ng 8 oras para lang maglibang ng 4 na oras? Napapagod ka 6 na araw bawat linggo para lang mag-enjoy ng isang araw. Marami sa atin nagtatrabaho 8 oras pero ilang minuto para lang makakain, 15 minutes. Marami po nagpapagod for 8 hours. Pero ilan lang po yung tulog. Minsan 5, yung mga nagdo-double shifting po sa abroad, minsan 3 lang. Nai-stress po tayo buong taon sa napakarami nating ginagawa, sa napakarami nating trabaho, sa napakarami nating pag-aalala. Para lang makapagbakasyon tayo 1 beses, 2 beses sa 1 taon. Buong buhay po natin, nagpapagod tayo, nagtatrabaho tayo. Ano ang pangarap para makapag-retire? Pero ka-retire, may pera nga, hindi naman nai-enjoy. Bakit? Kasi napapagod na, nangangalay na, o may sakit na. Sana po tandaan natin itong aral na ito, napakahalaga, na hindi tayo ginawa ng Diyos para lang magtrabaho. Amen? Ginawa po tayo ng Diyos para mahalin Siya at mahalin ang ibang tao. Dahil tandaan niyo po, sa wikang Ingles, ang tao ay tinatawag na human being. We are not human doing. Tayo ay mga tao na nabubuhay, umiiral, nananatili. To be, you are not a human doing. Hindi ka ginawa ng Diyos para magtrabaho na magtrabaho, magpagod na magpagod, para palagi ka merong ginagawa. Huwag kang maging workaholic. Tandaan niyo po, walang kwenta ang iyong pagpapagod, ang iyong pagtatrabaho kung malayo ka sa Diyos. Kung wala ang Diyos sa iyo habang ikaw ay nagtatrabaho. You will always work in vain when God is not with you. There will be no fruits when you work without God. Yan yung pinapaalala po ng ating Panginoon dito kay Santa Marta. Ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Marta, Marta, you are so anxious and worried about so many things. Tignan mo nga yung iyong kapatid, itong si Maria. Mary, pinili niya ang mas mahalagang bagay. At ano daw po ang ginagawa nitong kapatid ni Santa Marta? She was sitting, listening to the words of Jesus. Remember that, my dear friends. We will toil in vain without the words of God in our hearts. Because God's word is spirit and life. Walang buhay, walang espiritu yung iyong ginagawa kung wala din ang salita ng Diyos sa iyo. Let us put God first in our lives and everything will be taken care of. Sana po, pag kayo ay nagtatrabaho, huwag niyong isasakripisyo ang 3 H. What are these 3 H that we always sacrifice when we work? We sacrifice our health, we sacrifice our happiness, we sacrifice our holiness. What is life without health, happiness, and holiness? What is life if we only work and work? Pag ang buhay mo palagi lang trabaho, palagi lang pag-aalala, palagi lang pangamba, hindi po yan buhay. Yan po ay impyerno. Yan po ay parusa. Kaya nga, makikita nyo, ano daw po ang larawan ng impyerno? Ayon po sa isang pantas, sa isang poeta, si Virgil. Ito po ay mga kaluluwa na walang tigil na gumagalaw, na may ginagawa, pero walang kabuluhan, walang kahulugan, walang kapupuntahan. Paulit-ulit, hindi po yan ang buhay na pangarap ng Diyos sa atin. Kaya nga po, sabi nila, pag tayo daw po ay magtatrabaho, pumili ka ng 3 trabaho. A work that makes you money, a work that makes you happy, and a work that makes you holy. Tandaan niyo po yun. Kung magtatrabaho ka, dapat meron 3 elemento. May 3 sangkap ang iyong trabaho. It makes you money,
nagkakapera ka na, pero it should make you happy. Dapat masaya ka. Third, makes you holy. Dapat ginagawang mas banal, mas mabuti ang iyong kaluluwa. Marami po, they are just working for the money. Kaya nga po, tignan nyo, ano ang epekto sa kanilang pagkatao? Ano ang nangyayari sa kanilang relasyon? May nasisira, may nawawala. Magdasal po tayo. Tulungan tayo ng Diyos. Kapag tayo ay nagtatrabaho, hindi lang para magkaroon ng kabuhayan, pero tinutulungan ng ating kaluluwa. Hinahanda ang ating kaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Tandaan po natin na ang Diyos siya ang walang tigil na nagtatrabaho. Tandaan niyo po, huwag niyong papatayin ang iyong sarili sa trabaho. Kung ang Diyos nagtrabaho, nagpahinga, ikaw pa kaya na tao? Matuto ka ding magpahinga. Learn to strike a balance between work and resting and worshiping God. Work, pray, magpasalamat tayo sa Diyos sa trabaho na meron tayong ginagawa. Pero magpasalamat ka din sa Diyos na nandyan siya, nagbibigay sa iyo ng lakas, nagbibigay pa siya sa iyo ng buhay. Pag umalis na tayo dito sa mundo, pag nakaharap na natin ang Diyos, ano ang sasabihin ng Diyos sa iyo? Di ka naman tatanungin kung ano yung trabaho mo eh. Di po ba? Anong nakasaad sa Ebanghelyo? Ano ang turo ni Jesus? Bago tayo pumasok sa kaharian ng Diyos, ang tatanong niya, paano ka tumulong? Sinong tinulungan mo? Sana wag mawala yan sa ating pagpapagod at pagtatrabaho. Magtrabaho ka, oo, para sa pamilya mo. Pero sa iyong pagpapagod, wag mo din kalimutan ang Diyos. Huwag mo din kalimutan alagaan ang iyong kaluluwa.